Nagprotesta ang ilang demonstrador laban sa mga demolisyon at pagpapalaya sa mga illegal settlers sa iba't ibang komunidad sa Quezon City. May ulat on the spot si Julius Segovia. Julius? Rafi, sa tapat ng tanggapan ng National Housing Authority, sinimula ng mga grupo ng maralitas sa ilalim ng Alyansa kontra Demolisyon ang pagmamarsa papunta sa Quezon City Hall. Bit-bit ang mga placard kontra demolisyon, kinondena ng higit 30 relihista ang patuloy raw na pag-iba sa mga bahay ng mga maralita at pagpapalaya sa mga illegal settlers sa iba't ibang komunidad sa lungsod ng Quezon. Pero hindi na nakaporma pa ang mga nagkikilos protesta. Agad binarikadahan ng mga gwardya ang harap ng Quezon City Hall, kaya hindi na sila nakapasok pa sa gusali. Ayon kay Carlito Badjo, ng lead convener ng Alyansa kontra Demolisyon, higit 230,000 pamilya ang nakaambang mawalan ng tirahan sa Quezon City dahil sa Zero Informal Settler Program ng lokal na pamahalaan. 26 na komunidad sa Quezon City raw ang nasa priority list para sa relocation, base na rin sa listahan ng Urban Poor Affairs Office ng syudad. Kabilang sa may banta ng demolisyon sa mga darating na araw ang ilang komunidad sa tabi ng Commonwealth Avenue sa Barangay Old Balara, Nara Street sa Barangay Payatas at Florentino Street sa Barangay Santo Domingo. Rafi, matapos kalampakin ng Quezon City Hall, dumiretso naman ang mga relihista sa tanggapan ng DILG sa EDSA. Pero kahit nakabantay ang mga pulis sa lugar, ay nagawa pa rin nilang magbato ng tsinela sa DILG. Ipinanawagan nilang agarang ipatigil ni DILG Secretary Marojas ang mga nakaambang demolisyon sa Quezon City at sa buong bansa, habang nagsasagawa raw ng investigasyon sa mga naging paglabag ng kapulisan sa pagpapatupad ng demolition order. Samantala, Rafi, patuloy naman nating sinisikap na makuna ng pahayag ang lokal na pamahalaan ng Quezon City hinggil dito. Yan muna ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa Quezon City. Balik sa'yo, Rafi. Maraming salamat, Julius Segovia.